Okay, hello everyone. Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Kanina pala, yung microphone ko, wala sa tamang settings. Oo. Nasa ibang ano pala siya, ibang microphone. Naka-MacBook. Buisit na yan. Malinaw ba yung audio ko kanina? Kahit na naka-MacBook yung audio ko. Buisit yun ah. Hindi ko napansin yun. Oo. Anyway. Kaway-kaway daw sa mga DD shit na dyan nanonood lang. Sabi ni Amazing Spider-Man. Okay. Malinaw naman. Okay. That's good, Ate Mishi. Buti na lang. Oo. Okay. Game. Topic tayo ngayon dito. Habang para hindi masyadong lumalim ang gabi. Oo. Habang may oras pa tayong konti. Okay. Nakakatawa to kasi itong topic na to. Kasi nung nakita ko kanina, di ba sobrang i-build up ni Levy Baligod tsaka ni Mike Defensor? Yung 18 Cargador, yung 18 Maleta Boys, 18 Basuras. Oo. Na dinagdagan pa ng 4. Kaya ngayon, 22 na sila. Alam nyo ba, mga kababayan, meron pasabog kanina. Si Atty. Melvin Matibag. Oo. May pasabog si Atty. Melvin Matibag kanina. Kasi di ba yung itong mga DDS ang tawag nila sa mga 18 Maleta Boys na to, the Brave 18. Ayan, oo. The Brave 18. Oo, ang tawag nila dyan eh. Brave 18 daw. Lang paano magiging Brave 18 kung nagtago? Pumaraan para magtago sa destino. Para hindi matuloy ang destino. Pumaraan siya. Kaya siya na-discharge. Oo. Ayaw niya ma-destino sa Mindanao. Ang ginawa niya, lumaklak. Lumaklak ng Sunrocks. Diyos ko, my goodness. Ano ba naman yan? Kala ko ba matapang? Ba tayo mapadestino sa Mindanao? Oo. Sabi ni Sir Ordanius, brave sa kakapala ng mukha. Ayan o. Ayaw ma-assign sa Mindanao. Isa sa 4 na bagong Maleta Boys dishonorably discharged for drinking bleach. Yung ayaw mo sa Mindanao, ang ginawa mo, nagbubog ka ng Sunrocks. Lagya ito mga to. Nameke ng sakit. Alang ya, kung ang sakit pinipeke, paano pa yung testimonya? Ananti pa kalong. Panoorin natin, ito yun. Ito yung balita na yun. Pero idadamay ko na rin yung update ni Attorney Melvin Matibag sa kay Senator Bato de la Rosa kasi may mga update siya eh. Ito yung kwento niya. While ago, yung pong nagpakilalang asawa niya ay at some point you will be reaching out to her as well. All right, Senator Bato de la Rosa, sir, it's been, how long has it been? 1 and a month. May 13, today is June 21, 22, so 22. 22, so 1 and a month, no? Na siya'y nawawala. Meron naman po tayong mga sinusundan na leads. In fact, yung after 2 weeks, meron tayong mga lugar na identified, na tingin natin, nandoon, at wala. So, admittedly, the challenge, because he's from law enforcement, he has a wide connection, meron siyang mga natulungan somehow, nakasama, and he's a sitting senator. So, medyo mahirap. And historically, nakita na naman natin yung challenge na yan doon sa mga high-profile personalities na nagtago, na hindi nahuli. Pero, sabi ko nga rito, I'm hoping na mahuli because at the end of the day, mahirap takasan yung mahabang kamay ng batas. And meron naman tayong experience, matagal nagtago, nahuli rin at NBI din po nakahuli nun. Si, if you recall, General Palparani po sa NBI was able to locate him and arrest him. So hindi naman po kami tumitigil to get him because that is our commitment. Did you ever come close to getting him? I mean, since hindi niyo pa naman nahanap, sir, dumating na ho ba yung pagkakataon? Well, I cannot say kasi hindi na doon sa mga lugar na sinabi, hindi nakita. Ang sinusundan po namin dito is hindi naman yung tsamba-tsamba lang, may mga leads po talagang binibigay and they're also somehow using advanced technologies to locate him. So hopefully, pero parang mas advanced po siya sa inyo. Hindi, mahirap talaga yung ikaw yung mas mahirap yung naghahabol at naghahanap kaysa sa doon sa hinahanap eh kasi
maaring, siyempre, from law enforcement, he knows the experience kung paano mag-act din yung law enforcement. Do you feel a lot of pressure in looking for him, sir, in finding Senator Bato de la Rosa? After all, it's been over a month. Well, Minky, every day, pag gising natin, isip natin, will this be the day na mahuli natin si Senator Bato? And we're doing everything para mahuli po natin siya. Kasi may pananagutan sa batas eh. Do you feel the NBI or the law enforcement agency is failing for not being able to find him to this day? Well, to a certain extent, we have responsibilities sa law enforcement. Pero sabi ko nga po, kahit naman po sa jurisdiction, in fact, kahit sa Amerika, may maraming hinahanap. But it's a collaboration work and incidentally, yun nga pong most wanted sa US, dito sa atin nagtago. Sabi nga nila, buti nahuli. Akala nila US yung nakahuli. It was the joint effort of immigration and NBI and we were the one who helped them to wheel the most wanted number 2 sa US. So, bigyan po tayo ng recent at ako po mismo ang kausap. In fact, we received a call from FBI abroad to meeting. So, yung ibang tao sinasabi, buti pa ibang bansa nahuli. Well, it's a combination of intelligence report work at saka po yung atin pong mga law enforcement efforts na gagawin. Alam niyo, feeling ko, yung kay Bato de la Rosa, is a complicated case kasi may mga assistance yan na nakukuha. May mga leak yan na nakukuha. Most probably, for all intents and purposes, mga babayan, baka meron din yung contact sa NBI eh. Diba? For all intents and purposes. Baka may nakukuha sa impormasyon sa NBI. Sinasabi sa kanya kung saan siya pupunta. Kung saan pupunta ang NBI. Or baka yung source niya sa NBI, nililigaw din yung kanyang yung investigation. Di ba? We don't know. We don't know. Kasi nga, meron na siyang na-develop na network. May na-develop na siyang network. So dahil may ganun na siya, mas madali sa kanya yung makapagtago. For sure, may mga sources sa PNP. Kasi naging PNP chief siya. Sa NBI, most probably, meron din niya. Kasi senador siya eh. Diba? Hindi natin alam kung sino yung mga natulungan na niya na nasa iba't ibang mga ahensya. Na ngayon, kung kinukubrahan niya ng utang na loob. Diba? I mean, for all intents and purposes, diba? Marami siyang pwedeng gamitin na resources para makapagtago. So, wag natin masyadong let's not be too hard on the NBI and PNP for that matter. Kay John Vic lang siguro kasi si John Vic nagkaroon na siya ng pagkakataon na arrestuin si Bato, hindi niya ginawa. So siya siguro we can be a bit hard on him. Pero sa NBI, sa ibang miyembro ng PNP, we have to be a bit more lenient siguro. Oo. We have to be a bit more lenient. Pero siguro kung hanggang ngayon wala pa rin silang maayos na lead kay Bato de la Rosa, siguro dapat pag-aralan na ni Director Melvin Matibag, pag-aralan niya yung posibilidad na mayroon siyang leak sa loob ng kanyang ahensya. At kasi hindi rin naman makapagtago ng ganito katagal ang isang pugante kung wala siya nakukuha ang tulong. May tulong na nakukuha yan. So, baka pwede nang gamitin yan. Yung pag-iimbestiga kung meron ba mga leaks. Or baka yung mga info na nakuha nila, nililigaw talaga silang pilit. Diba? We don't know. So, Gagawin. But I guess at the end of the day, our law enforcement, sabi mo nga mas mahirap para sa inyo hanapin yung isang tao na may experience po. But that is obviously the mandate of law enforcement agencies to be able to find Senator Bato, especially because there is right now a valid warrant of arrest coming from the ICC. Sa totoo lang, sir, dahil sabi mo magaling naman siya at marunong din siya, mahanap niyo kaya siya talaga? I have a very good feeling, Ma'am Pinky, na mahanap po. Actually, we have mga leads naman na unti-unti nabubuo po natin po. So we're considering everything at tinitingnan naman po natin. I just cannot go to the details right now, but meron po tayong mas malalalim po na tinitingnan. So, unti-unti po yung mga, kumbaga, dito yung mga possibilities, kumbaga sa mga hinahanap natin lugar, napupuntahan na natin, nasasarap po natin. How many has NBI gone to so far? Well, lahat po ng regional offices natin. Yung talaga napuntahan po ng ngayon po, operatiba? actually, yung pong pinuntahan to attempt to serve, 5 yung officially recorded. Pero more than that po yung ginagawa namin every day. So, and even yung monitoring po natin ng mga possible vehicles na ginamit, na monitor po natin, we're coordinating with a lot of agencies also. Pati po yung mga CCTVs na maaaring dinaanan, inisa-isa po natin yan. But, tagal na po nun, inisa-isa nyo, wala? Well, meron po naging lead. Kaya nga po kagaya, let's cite an example, yung sa Pampanga, kaya natin pinuntahan. The pickup was identified na registered dun sa bahay na pinuntahan niya na yun. Sir, yung sa... Naalala niyo sa Pampanga? Naalala niyo before, nung may kinuwento ako sa inyo, tungkol sa Pampanga?
Mm. Sa Angeles kasi kayo nagpunta, try nyo sa Arayat. Pumunta kayong Arayat. Try nyo pumunta sa Arayat. Kasi meron siyang kaibigan doon sa Arayat, Pampanga. Oo. Ewan ko lang kung alam nila. Well, ewan ko, kilala nila yun. Pero kung ano, try nyo sa Arayat. Kasi may mga kasama, may mga kilala ako. Like yung dati naming maid. Tawag dito. Nakikita nila si Bato. Nakikita nila si Bato de la Rosa. Pero hindi pa siya pugante nun. I mean, senador pa siya. Actually, campaign yata to ng 2025 eh. Nakikita nila si Bato de la Rosa pakalat-kalat sa Arayat. Every weekend. Every weekend ha. Every weekend. So, hindi ko alam kung sino pinupuntahan niya doon, anong ginagawa niya doon. Total naman, nagawin na kayo ng Angeles, baka gusto niyo ng dire-diretsuhin hanggang Arayat. Di ba? Sabi ni Joy Caronizado, sa Arayat lagi nagbabarbecue si Bato, laging nagla-live noon. Noon, di ba? Sa Arayat, Pampanga yun eh. Sa Arayat, Pampanga yun. Hindi ko nga alam kung may bahay siya doon or ang alam ko, meron siyang ka-close doon na politiko. Local, LGU. LGU ng Arayat. So, pero hindi ko alam kung nandoon siya. Ang sinasabi ko lang, may information na nagpupunta siya doon noon. Oo. So, try nyo kaya sa Arayat, Pampanga. Oo. Diba? Try nyo lang. Baka lang naman, umubra. Anyway, may chismis din na nasa loob daw ng ng INC, yung main church ng INC sa QC, sabi. Tapos nakakatawa, meron yung taga-brigada something. Sinend sa akin ni Arnel yun no isang araw. Sinend sa akin ni Arnel no isang araw. Natatawa ako dun sa reporter kasi sabi niya, dahil daw sa kumakalat sa social media, papasukin daw ng Marcos administration ng INC, tapos simula pa raw nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., pinipilit na raw pabagsakin ng INC, pero hanggang ngayon matatag pa rin, bla 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 bla. Natawa ako sabi ko, teka, ano ba to? Balita pa ba to tungkol kay Bato de la Rosa o balita ng flex ng INC? Parang ganun yung dating kasi. sabi ko kay Arnel, ay, ano to, flex? But anyway, ayun na nga. So, hindi natin alam kung nasaan siya. Pero yun lang, yun yung mga kumakalat sa social media. But kung meron namang intel si Director Melvin Matibag, siguro kung totoo yung, well, I would say na legitimate yung intel niya, pero siguro baka naunahan lang kayo ng mga leakage. Baka nagli-leak kasi. Oo. So, wag na lang siguro medyo mag-check ka rin ng mga tao mo kung meron dyan na medyo naging tight kay Bato de la Rosa o may utang na loob kay Bato de la Rosa, ganyan-ganyan. Sabi, DDS yung mayor ng Arayat, classmate ko nung high school, yung anak nun coach, kaya nasa Arayat talaga yan. taga Arayat si Raven Vault. Di ba? Pero alam niyo mga kabayan kung totoo yung chismis na nandoon siya sa loob ng INC sa Quezon Ab. Ay, sa Commonwealth pa, Quezon Ab. Commonwealth pala sa Commonwealth. Medyo masyadong obvious naman yung reporter ng taga-brigada kasi masyadong obvious parang yun nga kasi nangyari sa report, parang naging flex siya na matibay daw ang INC sa panahon pa lang hanggang ni Apo Lakay hanggang present, etc. Parang napaisip ko tuloy, teka, ano ba talaga nire-report niya? Yung tibay ng INC o yung yung pagtatago ni Bato de la Rosa?
Anyway, natawa lang ako doon sa ano na yun, sa post na yun, or doon sa balita na yun. Anyway. So, ayun na nga. Anyway, balik tayo dito kay ano. Director Melvin Matibag, try nyo sa Arayat. Try nyo pumunta sa Arayat, baka nandoon lang si Bato de la Rosa. Tuloy. Game. Yung sa Pampanga, yun ba yung sa relative Tiyuhin po ni Senator Robin Padilla. Yun po yun, ano? Na-identify na kasama. In fact, meron po kaming sinusundan din na mga vehicle na possible na doon lumipat based doon sa CCTV po namin. So it appears, sir, he moved from one vehicle to another. That's what Kaya you're po, saying. yun po yung nagiging challenge. Last known sighting of Senator Bato. Well, yung official talaga is in Makati nung lumipat siya ng sasakyan. Where? Somewhere in Ayala po yun eh. Lumipat siya ng sasakyan. Sa kalye po. Kaya, totoo po yung sinasabi ni Senator Robin, binaba niya sa Makati. Tapos And we lumipat siya identified ng sasakyan. several vehicles na yun yung pwedeng lumipat. We sinistitch pabalik po namin yung CCTV. Matrabaho po talaga. Ang assurance po namin sa inyo, Ma'am Pinky, to the public, hindi naman po kami humihinto sa paghanap mo sa kanya. Sir, just an update on what happened in the Senate between the NBI and the security. Yung sa USAPO. Sa USAPO. Ano na po ang latest? Well, we submitted the report to the Department of Justice panel to sa nangyari dyan, and we are expecting DOJ. resolution to sa recommendations po namin. We submitted po yung aming spot report at lahat po ng involved na pinatawag, nag-attend na po, nagbigay na po ng statement. So, I think tapos na po yung period ng investigation. Although kami, nung inimbitahan namin si General Plasca, nag-excuse siya na hindi siya makakapunta. So, somehow, to that extent, medyo open pa po na yung investigation. Pero I understand si IDG already filed a case against Senator Robin Padilla. So, kami naman po, on the issue of General Plasca, we already addressed it with the Department of Justice. Has there been better coordination now or smoother coordination so that a similar incident or even anything close to that incident won't happen again, sir? Well, with the Senate po, tsaka, well, totoo po yan, meron po. In fact, I had a meeting with the new head of the USA, si General Corpus, no? So, may coordination naman po. Ganun din po with other law enforcement agency, with CIDG, and yung pong ating PNP, lahat naman po na-coordinate natin. Because there's supposed to be a threat in the Senate. Well, Di ho ba? Yes. And it's time supposed to na yun. have come from you, if I'm not mistaken. Sinabi niyo ho kay Senate President yun. If you recall, there was the meeting. Wait. Sinabi ba ni Director Melvin Matibag nakakasuhan na raw si Robin Padilla? Parang ang tagal ng kaso. Bilis-bilisan natin yung kaso para masaya. Of the Blue Ribbon at the time, yung kay tapos dumating yung 18 Marines without intention of attending doon sa Blue Blue Ribbon na meeting, ano po. So kung mapansin nyo, nagpaalam ako if I can approach the senator to report something because we have monitored a threat. And babalikan po natin yung nangyari nung May 13. Connected po lahat eh. So I just cannot mention the names of those who are involved, pero ang problema po nito, matataas na personalidad yung involved. And the information came as an intelligence report, hindi po kwento-kwento. Because yung nagpasok po sa atin ng report, talagang nasa intelligence network po ng And what were they telling you? Well, there is a possibility na magkakaroon talaga ng gulo because some of the personalities are really recruiting personalities with arms. So ganun po yung iniisip natin. To do what? Well, nung time na yun, ang sentro po ng parang epicenter lahat ng kaguluhan or everything is the Senate. So yung sinasabi ko pong that is not Kasi nga si Robin Padilla, marami siyang armas sa Senado. Meron nga siyang armas sa Fortuner niya eh. Di ba binida na niya yun? Ilang beses na niya binida yun, yung Fortuner niya, ang dami niya doon, meron siya mga pistola, may mahaba, marami siyang baril, para siyang si Bato. Para siyang si Sara. Feeling ko nga mas marami siyang baril ngayon eh. So, meron talagang armas sa loob ng Senado. Galing yung kay Robin Padilla. Hindi ko alam sa iba, ha? Hindi ko alam sa iba. Pero ako, kung yung mga armas si Robin Padilla, casually, nilalagay lang niya sa likod ng Fortuner niya, paano pa yung iba? Malamang meron din sa loob yan ng opisina niya. Yan na nga naging dahilan ng kaso niya, di ba? Noon, illegal possession of firearms. Noon. Pero, di ba, mukhang rehistrado na ang mga bit-bit niya ngayon. So, di na siya makukulong dyan ulit. Pero, niyabang na niya yun before. Magkasama sila ni Bato de la Rosa. Tight talaga sila ni Bato noon pa. Close talaga sila. Kaya, yung taong gigil na patakasin siya, si Robin Padilla din yun. is not strictly directed sa Senate. But the thing is, it's happening ngayon sa Senate at tapos dumating ngayon dun yung 18 personalities na wala namang interest na dumalo dun sa meeting. So, I just want them to, baka pwedeng itaas ninyo yung security level. Because there were attempts at destabilization. Would that be correct? Well, we can say that kasi nangyari na nga po nung May 13 eh. And what we want to avoid is another incident just like nung May 13, ano po.
Director, are you looking into the background or the Yan na. credibility of the 18 alleged bodyguards? Well, tinignan na po namin and yung siyam dyan, merong mga cases, at least dismissed or natapos na, may active na cases, then 12 of them were dishonorably discharged. Yan. And honorably discharged sa kanila is parang 3 lang. Tapos hindi naman talaga lahat Marines, ano po. So ngayon, may nilabas silang bago, dishonorably discharged din. The reason why is parang uminom siya ng Sonrox para i-take yung nangyayari sa kanya. So he was discharged also because ayaw niyang pumunta when he was being assigned to Mindanao, ayaw niyang pumunta. May mga reports po yan. Ano? Akala ko ba matatapang? Alam nyo kasi mga babayan, iba yung matapang sa siga. Baka mga siga lang yung mga yan, hindi naman talaga sila matapang. Baka mga siga lang. Ayaw pa destino sa Mindanao, lumaklak ng Sonrox para ma-ospital. Desperado naman sobrang desperado naman nun. Ayaw niya ma-destino sa Mindanao. Naglaklak ng Sonrox. Alam ko ba, brave? Ulitin natin mga babayan ha. Iba ho ang matapang, iba ho ang siga. Oo. Sa palagay ko, ito mga taong to, mga siga. Oo. Mga siga sila. Mga hoodlum. Mga ganon. So that means, hindi sila matapang. Pero grabe, no? Sa sobrang ayaw niyang madistino sa Mindanao, nag-manufacture siya ng sarili niyang sakit. Para magkaroon siya ng sakit, uminom siya ng Zonrox. Buwis buhay, pwede namang, ewan ko sa'yo. Na dishonorably discharged tuloy siya. Dahil doon. Sinagad mo na, binaygon mo na. Pero siguro measured yun. Measured yung paglaklak niya ng Sonrox. Siguro baka hinalo lang niya sa tubig yun. Para hindi siya masyadong tamaan. Para masakit lang tiyan niya, ganun. Diyos ko. My goodness. Brave pa yun. Wala rin pala. Oy, by the way, speaking of kaso si Mike Defensor kanina, humarap na sa kanyang kaso na cyber libel kanina. So, naglabas na siya ng kanyang inimbestigahan na siya ng DOJ. So, tingnan natin kung ano mangyayari in the near future. Kasi mukhang gumugulong na yung kay Mike Defensor. Which po yan, those are all documented. Are you talking about the Yung additional four? yung dumagdag po. Doon sa press conference nila. So isa po doon. Minom po ng Zonrox. Minom ng Sonrox para ma-discharge siya. So see. meron po yun, validated naman po na reports. Which one is I cannot recall the name, but the report from the Marines was given to us. And just very quickly, Director, just shifting topics, because of that Tacloban shooting incident, is NBI looking into this as well? Yes, I already informed our Tacloban office. Meron po kaming office dyan to conduct an investigation. Kasi although it's a shooting, maril yung mga minors, 15 years old, but there are more questions also. Saan galing yung baril? What really happened para mamaril yung ganun? Tapos paano naman naipasok sa eskwelahan yan? So those things should be answered also, because I'm sure the public will again raise this issue and ask this question. Sabihin, ba't ang gulo-gulo? Probably there's a breakdown of law and order. Of course, the question of whether they be criminally prosecuted, because we know the juvenile justice law na atin, kung 15 and 1 years old, 17, they must be acting with discernment. But those are the things that we have to investigate para meron din po tayong malinaw na conclusion dito. All right. Yun. Anyway, ayan, dinaanan lang yung sa Tacloban. So, akala ko ba matatapang? Asan yung Brave? Yung Brave 22, wala na. Oo. At saka parang medyo naglaylo sila ngayon. Kasi biglang nabuhay lahat ng mga kaso nila eh. Biglang kailangan humarap sa DOJ, kailangan humarap sa La Union, kailangan humarap sa may kaso sa Marawi dahil kay Congressman Adjong. So, ano tawag doon? Philippine Loop? Magpi-Philippine Loop yata sila, guys. Magpi-Philippine Loop sila ng kanilang mga testimonya para protektahan ang kanilang mga sarili laban sa conviction ng libel. Good luck. Good luck na lang sa inyo. Pero again, mga kababayan,
it just goes to show na yung yung 18 Maleta boys will do anything. Gagawin nila ang lahat para lang etong isa ginawa niya ang lahat para matanggal sa sa pagiging sundalo. Kasi ayaw niya madestino sa sa Mindanao. So hindi ako magtataka mga kababayan na kung willing ang lumaklak ng Sonrox yung isa ito simpleng bagay, magsisinungaling ka lang. May 5 milyon ka pa. Kung bibigay ba yung 5 milyon? Oo, may 5 milyon ka pa. Kung maibibigay pa yung 5 milyon. Maliit na bagay. Ibig sabihin, nabibili ang kanilang prinsipyo. Kung may prinsipyo pa natitira. Kung dishonorably discharge nga anong prinsipyo meron doon? Wala. Katiting. Kung meron man, katiting. So, mga kababayan, abangan natin yung mga developments dyan. Pero feeling ko maglalaylo na sila dyan. Tapos kahapon pala, nasa ombudsman na naman sila para kunin ang kanilang individual na na mga testimonya. Lalo nang mapapalaylo yung mga yan. So, tignan natin. Pero I'm not confident na magiging na magiging successful sila sa kanilang pagdi-destabilize. Baka gamitin lang nila yung kanilang training sa Philippine Marines para mag-destabilize, mag-destab. Baka yun ang gawin nila. So, let's see.